Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dumako naman tayo kay Tigre. 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, and 2022. Tiger. Magiging maganda ang pasok ng iyong karera ngayong 2025, Tigre. Magkakaroon ka ng maraming tagumpay pagdating sa trabaho, sa mga commitments mo, sa mga appointments mo, o kung negosyante ka sa sales, magiging maganda ang pasok ng income mo. Yun nga lang, magiging busy yung schedule mo. Magiging hitik na hitik ka sa schedule, magiging punong-puno ka ng schedule na magdadala sa iyo na magiging pagod araw-araw. Okay? So, because of the grind, because of the strike, dahil sa maganda ang pasok ng pera, maganda ang pasok ng negosyo, you will really be motivated to the point na hindi mo namamalayan na kulang ka na sa pahinga. Pagdating naman sa kayamanan, medyo magkakaroon tayo ng challenges, mga pagsubok in accumulating money or pagpapapasok ng pera. Magkakaroon tayo ng scams, magkakaroon tayo ng mga manloloko sa paligid natin. There will be, maliit lang ito na pera, maliliit lang ito na pera, but make sure tandaan nyo po, hindi ibig sabihin na maliliit lang ito, pagbabaliwala nyo lang. Take note, once you add up all this small amount of money na mawawala sa iyo, magiging malaki din yon, di ba? So, you need to be more vigilant, okay? Pagdating sa mga money-related na mga bagay. Pagdating sa pagbili ng bagong sasakyan, pag-i-invest ng lupa, siguraduhin na when you buy a property na malinis ang papeles, hindi ka maluloko. Make sure na if you are going to invest into or if you are going to do a construction of a new house, make sure na yung kontraktor ay talagang hands-on ka, minomonitor mo, hindi ka nananakawan ng mga materyales. Pag ikaw naman ay negosyante, make sure na yung inventory mo ay tinitingnan mo na hindi ninanakaw yung mga stocks mo. Okay? Yun ang sinasabi kong small amount of losses. Itong mga maliliit na mga amount na mawawala. And make sure din po sa bahay natin, na yung mga kasambahay natin ay hindi nagtatapon ng mga napapanis na pagkain, because this is considered as well as losses. Okay? Ito yung mga tinatapon na blessings, mga tinatapon na grasya. Naku po, malaking epekto nito sa bulsa natin. Pagdating naman sa relasyon, nakikita natin na medyo mananatiling single ang mga tiger na single na pagpasok ng 2025. Kung inaasam-asam mo na makakahanap ka na, yes, makakahanap ka na, pero hindi pang matagalan. Yung may mga asawa naman ay magiging prone kayo sa hindi pagkakasunduan, sa mga awayan. Okay? Kaya, ang advice ko lang po sa inyo, medyo umiwas sa apoy. Kung ayaw niyong masunog, dumistansya sa apoy. What I'm pointing out is, huwag magsisimula ng gulo kung ayaw mo na magkakagulo kayo at matutulog kayong hindi nagkikibuan. Make sure din po, for those na mga tiger na nasa opisina, wag na wag kayong makikipaglandian sa mga katrabaho nyo po, because that's prone for misinterpretation. Alright? And in as much as possible, i-maintain ang magandang komunikasyon sa iyong kapareha. Whether you're living together or nasa malayo yung isa, nasa abroad yung isa, nagbarko yung isa, basta open pa rin yung komunikasyon. Prone yung mga pagtatridor. Ulitin ko, very prone mga pagtatridor and third parties ngayong 2025. Kaya, matuto na tayo sa mga nakaraan. Matuto na tayo sa mga lessons galing sa ibang tao na maraming pamilya ang nagkawatak-watak dahil sa mga pagtataksil. Kaya pakaingatan nyo po yan, mga tigre. Alright, pagdating naman sa education, magiging maganda ang focus mo sa pag-aaral, magiging maganda ang
performance. Because of this one, magiging maganda ang iyong marka or grade for those tiger na nag-aaral. But at the same time, haharap ka ng mga pagsubok na kung minsan makaka-demotivate sa iyo para magpatuloy. But you need to remain positive and kalmado dahil itong mga unos, maliliit na unos na darating sa iyong pag-aaral are just challenges to prepare you for bigger opportunities later on. Pagdating naman sa kalusugan, magkakaroon din tayo ng mga pagsubok pagdating sa kalusugan. Kaya, tingnan ninyo po, pakinggan nyo maigi. Halos lahat ng animal symbol ay daraan sa mga pagsubok pagdating sa kalusugan. Diba? Sabi ko sa inyo kanina that the flying star on the center is the health. Ibig sabihin, ang pinakamalaking challenges, 2024, the center flying star na problema natin was yung kaguluhan, pag-aaway. Na nakita nyo naman, di ba? Yung nangyari talaga. From politics to showbiz to business and even at home. And even friends na nag-aaway-away, close friends na nag-aaway-away, mga katrabaho na nag-aaway-away. Nakita ninyo yan. It had happened even nung papatapos na yung 2024. From the start of 2024 hanggang natapos ang 2024, talagang bangayan, awayan, yun ang talagang nangyari. Ngayon naman, 2025, the center of the flying star is the illness. Ibig sabihin, lahat ng animal zodiac kailangan mag-ingat. Iwasan po mga tigre ang rock climbing, and just like other animal zodiac sign na pinapayuhan natin, maintain living a good health habit. A good health habit includes enough rest, ang kinakain natin, ating imo-monitor, magkaroon ng oras para mag-exercise, at marami pang iba. Hindi na mahirap po, Tandaan nyo po, hindi na mahirap na makahanap tayo ng mga guide sa pag-exercise because you can see that one on the internet. For those na medyo may edad na, may mga bagay na, may mga angkop na exercise para sa inyo. For those na mga medyo bata-bata pa, syempre may mga angkop naman na exercise sa inyo. Medyo-medyo lang, hindi yung extreme na exercise. Just to make sure lang na na-stretch natin yung mga kasukasuhan natin, our muscles, na nagagalaw-galaw natin yung katawan natin, pinagpapawisan tayo, yan ang napakahalaga. Tumutok naman tayo sa kabuuan ng 2025 ng mga tigre. Okay. Magsisimula or nagsimula ang taon for the tigre. And please tell me mga tigre, nandito kayo ngayon Hindi maganda ang pasok ng 2025 pagdating sa karera, pagdating sa kayamanan, sa relasyon at kalusugan. Tama ba ako? Hindi naging maganda ang pasok ng 2025 pagdating ng karera, kayamanan, relasyon, at kalusugan. But hindi ibig sabihin talagang buong taon sirang-sira na. Kung makikita ninyo, aangat ito on February and March. Pakaingatan lang. Focus muna tayo sa kulay blue mga tigre. Kulay blue na linya. Ingatan at mag-ingat pagdating sa karera, sa propesyon o sa inyong negosyo sa mga buwan ng Abril, July, and October. Okay? Yung mga buwan na nabanggit, dyan kayo dapat masyadong tutok at hands-on sa inyong karera, sa inyong hanap buhay because that's the challenging point of the year pagdating sa inyong karera. Pagdating naman sa kayamanan, tandaan nyo po sumasabay. Kadalasan sumasabay ang karera at kayamanan. Kung bagsak ang karera, definitely ang karera natin, yung source of income natin, karamihan sa atin. Maliban lang sa mga side hustle dito. Maliban lang sa maraming negosyo dito. So, kung titingnan ninyong maigi, kung bagsak ang karera, sumasabay ang kayamanan. So, take a look at April ni Tiger. Bagsak ang karera, bagsak din ang pagpasok ng pera. So, mag-ingat tayo sa buwan ng Abril. And, pag pinag-usapan ng pera tigre, ituon ang pansin on the month of April, July, and November. Because ito ang mga buwan sa loob ng taong 2025 na magiging challenging. Maraming pagsubok pagdating sa pera o kayamanan. These challenges could be mga maling pagwawaldas ng pera. These challenges could be pagkalugi. These challenges could be
pile up yung mga utang na kailangan mong bayaran. Kaya make sure that you control your finances well. You manage your finances well. You manage well yung aspeto ng pera. Ngayon, pagdating naman sa pag-ibig at relasyon, tingnan ninyo, maganda ang daloy sa pag-ibig at relasyon ng mga tigre sa pagpasok ng taon at ito'y aangat hanggang Abril, slightly babagsak on May, but aangat muli sa pagtatapos ng June. Pero ang pinakamababa ay mangyayari on the month of July, October, and December. Okay? So, ingatan ninyo, iwasan ng away, iwasan ng hindi pagkakasundo, have that communication open in as much as possible, be sensitive enough sa bawat nararamdaman ninyo bilang magkapareha para maiwasan nyo ito. At paghandaan ang July, October, and December pagdating sa love and relationship. Sa kalusugan naman, okay? Pagdating sa kalusugan, hindi rin ganon kaganda ang buong taon. But kailangan nyo pong mag-focus kasi slightly bababa ang kagandahan ng iyong kalusugan on the month of May and June. Although babawi ito sa pagtatapos ng June, pero ang pinaka-crucial, okay? Kailangan kang mag-ingat at kailangan naka-monitor ka always. July, okay? Monitor always your health on the month of July and October, okay? Although magtatapos ang taon ng hindi ganun kaganda ang inyong kalusugan, but at least it is better compared to the month of October and July. Okay? Yun po. Extreme na napakaganda ang iyong kalusugan in August. Okay? Kaya magiging kampante ka masyado dyan. Magiging unhealthy na yung lifestyle mo na hindi mo namamalayan na may mga apektado na sa loob ng iyong katawan. Kaya biglang babagsak ito, magpaparamdam ito on September, and the worst is on October. Same thing on July. Okay? So, pag-ingatan ng ating kalusugan. Hindi ibig sabihin na may mga magagandang buwan. Make those months na magaganda ang estado ng iyong kalusugan to continuously monitor your food, your health, and your lifestyle. Yun ang napakahalaga. Mapaghahandaan ninyo.